Magandang araw mga bata! Ako po si Teacher Riza at ako ang inyong guro para sa araw na ito. Narito ang mga pamantayan at mga layunin para sa ating aralin. Simulan natin ang ating aralin sa pagsusuri ng isang editorial cartoon. Handa na ba kayo mga bata? Makikita sa ating editorial cartoon ang isang magsasaka na naisagasaan ng sasakyan na may malaking billboard na may nakasulat na Rice Tariffication Law. Ngayon, paano mo mailalarawan ang mensahe ng editorial cartoon? Tama! Ang editorial cartoon ay nagpapakita ng negatibong epekto ng Rice Tariffication Law sa mga magsasaka. Bilang mag-aaral, paano ka naapektuhan ng Rice Tariffication Law? Tama rin! Ang Rice Tariffication Law ay may epekto hindi lamang sa mga magsasaka kundi pati na rin sa mga mamimili at sa ekonomiya ng bansa dahil maaaring magdulot ito ng pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Sa ating pagsusuri ngayon, naging malinaw ang epekto ng Rice Tariffication Law sa mga sektor ng lipunan. Ngayon naman, tayo ay maglaro. Sa bawat larawan na magpapakita ng suliraning makikita rin sa inyong barangay, ikaw ay tatayo. At uupo naman sa bawat larawang may suliraning hindi nagaganap sa inyong barangay. Mukhang iilan lang ang may suliranin sa pangingisda, pagsasaka at paggugubat. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi ito mahalagang isyu sa ibang lugar. Malaki ang kontribusyon ng agrikultura sa ating pambansang ekonomiya. Para sa taong 2012, ang 11% ng kabuuang kita ng ekonomiya ay nagmula sa sektor na ito. Gayunpaman, kapuna-puna na mabagal ang pag-unlad nito kung ikukumpara sa sektor ng paglilingkod. Ilan sa kadahilanan ay ang mga sumusunod. Umpisahan natin sa pagsasaka. Una ay ang pagliit ng lupang pansakahan. Ang pagtuloy na paglaki ng populasyon, paglawak ng panirahan, komersyo at industriya ay nagdudulot ng pagliit ng mga takdang lupain para sa pagsasaka. Kaakibat ng suliraning ito ang pagpapalit ng mga kagubatan at kabundukan upang maging pansakahan na nagiging dahilan sa pagkasira ng natural na tahanan ng mga hayop at halaman. Ikalawa ay ang paggamit ng teknolohiya. Ang kakayahang mapataas ang produksyon ng lupa ay higit na makakamit sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya. Ang makabagong kaalaman sa paggamit ng mga pataba, pamuksa ng peste, at makabagong teknolohiya sa pagtatanim ay magiging kapaki-pakinabang lalo na sa hamon ng lumalaking populasyon. Ikatlo, ang kakulangan ng mga pasilidad at infrastruktura sa kabukiran. Maraming produktong agrikultura ang hindi napapakinabangan, bunga ng pagkasira, pagkabulok o pagkalanta ng gulay
dahil sa kakulangan o kawalan ng mapag-iimbakan at maayos na transportasyon. Ika-4, ang kakulangan ng suporta mula sa iba pang sektor. Ang pagtutulungan sa loob at labas ng sektor ay magtutulak upang higit na maging matatag ang agrikultura. Ayon sa Batas Republika 8435, ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay binigyang diin bilang suporta sa implementasyon ng modernisasyon sa agrikultura. Halimbawa, ang Land Bank of the Philippines ay partikular na makatutulong upang makapagpautang sa mga magsasaka upang tugunan ang mga pangunahing pangangailangan sa pagtatanim tulad ng gastusin sa abono, butil at iba pa. Ika-5 ay ang pagbibigay prioridad sa sektor ng industriya. Mas binibigyan ng pamahalaan ng maraming proteksyon at pangangalaga ang industriya. Dahil dito, nawawala ng mga manggagawa at namumuhunan sa sektor ng agrikultura. Mas pipiliin pa nila ang pumunta sa industriya dahil sa mga insentibo rito na nagbunga sa pagbaba ng produksyon at kita sa agrikultura. Ika-6 ay ang pagdagsa ng mga dayuhang kalakal. Isang malaking kompetisyon ang kasalukuyang hinaharap ng bansa dulot ng pagdagsa ng mga dayuhang kalakal. Maraming magsasaka ang nahihirapang makipaglaban sa presyo ng mga murang produkto mula sa ibang bansa. Bunga ito ng pagpasok ng pamahalaan sa World Trade Organization, kung saan madaling makapasok ang mga produktong mula sa mga miyembro nito. Dahil dito, maraming magsasaka ang naaapektuhan, huminto at sa kalaunan ay pinagbili na lamang ang kanilang mga lupa upang maging bahagi ng mga subdivision. At ang panghuli ay climate change. Ang patuloy na epekto ng climate change ay lubhang nakakaapekto sa bansa tulad ng pagdating ng bagyong Yolanda na may pambihirang lakas noong 2013. Milyong-milyong piso ang halaga ng mga nasirang kabuhayan at personal na mga gamit. Ang sunod na suliranin sa pangisdaan, una ay ang mapanirang operasyon ng malalaking komersyal na mangingisda. Mula sa aklat ni Balitaw et al. Noong 2012, ang malalaki at komersyal na barko na ginagamit sa panghuli ng mga isda ay nakakaapekto at nakasisira sa mga korales. Bunga ito ng pamamaraang troll fishing na kung saan ang mga mangingisda ay gumagamit ng malalaking lambat na may pabigat. Ito ay hinihila upang mahuli ang lahat ng isdang madaanan, maliit man o malaki. Dahil dito, pati ang mga korales na nagsisilbing itlugan at bahay ng mga isda ay nasisira. Ikalawa ay ang epekto ng polusyon sa pangisdaan. Binanggit din sa aklat ni Balitaw et al. Noong 2012 ang patuloy na pagkasira ng Laguna de Bay at Manila Bay dahil sa mga polusyon na nagmumula sa mga tahanan, agrikultura at industriya. Ang mga dumi ng tao, mga kemikal na sangkap sa mga abono o pataba na gamit sa pagtatanim at mga kemikal na mula sa mga pabrika ay pumapatay sa mga anyong tubig ng bansa. Dahil sa polusyon, ang mga yamang tubig ay naaapektuhan at maaaring makaapekto rin sa mga mamamayan sa pagdating ng panahon. Ikatlo ay ang lumalaking populasyon sa bansa. Ang patuloy na pagtaas sa bilang ng mga mamamayang Pilipino ay nagdudulot ng mataas na pressure sa yamang tubig ng bansa at sa lahat ng yamang likas sa kabuuan. Kung hindi magkakaroon ng patuloy na pag-unlad, halimbawa sa teknolohiya, may hirapang makaagapay ang bansa sa lumalaking pangangailangan ng mamamayan dulot ng paglaki ng dami ng tao. Ika-4 ay ang kahirapan sa hanay ng mga mangingisda. Ang mga magsasaka at mangingisda ay isa sa may pinakamababang sahod na natatanggap. Dahil dito, sila ay nabibilang sa mga pangkat na hikahos sa buhay. Ayon kay Jose Ramon Albert noong 2013, hindi katakataka na sa lahat ng sektor, ang mga mangingisda at magsasaka ang may pinakamataas na poverty incidence noong 2009. Ang mababang kita sa uri na ito ng hanap buhay ay hindi naghihikayat sa mga batang miyembro ng kanilang pamilya na manatili sa sektor.
Dahil dito, karaniwan ang makikita ang kanilang pagpunta sa mga kalunsuran upang makipagsapalaran. At ang huling suliranin ay mula sa paggugubat. Mabilis na pagkaubos ng mga likas na yaman, lalo na ng kagubatan. Malawakan ang paggamit ng ating likas na yaman. Mabilis na nauubos ito dahil sa mga pangangailangan sa mga hilaw na sangkap sa produksyon tulad ng mga troso at mineral. Dahil dito, nababawasan ang supply ng mga hilaw na sangkap na ginagamit ng mga industriya. Sa pagkawala ng mga kagubatan, nawawala ng tirahan ng mga hayop kaya hindi sila makapagparami. Nagiging sanhi rin ito ng pagbaha na sumisira sa libo-libong ektaryang pananim taon-taon. Naapektuhan din ng pagkaubos ng mga watershed ang supply ng tubig na ginagamit sa irigasyon ng mga sakahan. Pagkaubos ng kagubatan ay nagdudulot din ng pagbuho ng lupa. Dahil sa kawalan ng mga puno, natatangay ng agos ng tubig ang lupa sa ibabaw, kasama ang sustansya nito. Hindi nagiging produktibo ang mga pananim na itinatanim dito. Naunawaan niyo ba ang mga suliranin sa iba't ibang sektor ng agrikultura? Magaling! Ngayon ay ating tukuyin ang mga suliranin sa sektor ng agrikultura at ang mga epekto nito sa pamamagitan ng pagkukumpleto ng graphic organizer. Batay sa inyong mga napakinggan, isa-isahin ang mga dahilan ng suliranin ng agrikultura at magbigay ng posibleng solusyon sa mga ito. Magaling! Tama ang inyong mga ilahad na suliranin ng sektor ng agrikultura. Ngayon naman ay magbigay ng mga posibleng solusyon sa mga ito. Una, ang isa sa mga pangunahing suliranin ng agrikultura ay ang kakulangan ng supply ng tubig para sa irigasyon. Upang malutas ito, maaari tayong magtayo ng mga rainwater harvesting systems at mga pond para sa pag-iimbak ng tubig. Pangalawa, ang kawalan ng modernong kagamitan at teknolohiya. Ito ay nagiging hadlang sa pagunlad ng sektor ng agrikultura. Upang solusyonan ito, dapat magkaroon ng access ang mga magsasaka sa modernong kagamitan tulad ng traktor at agricultural drones. Pangatlo ay ang pagbabago ng klima. Ito ay nagdudulot ng hindi katumpakan sa panahon ng pagtatanim at pag-ani. Isang solusyon dito ay ang pagpapalakas ng climate-resilient farming practices tulad ng crop rotation at agroforestry. Napakahusay! Nakikita natin na mga suliranin ay isang hamon na kinakaharap natin. Ngunit kasabay nito ay ang mga oportunidad upang maitaguyod ito. Sa ngalan ng edukasyon at pagunlad, mabuhay tayong lahat!
Halina't magsaya, makinig at mag-enjoy. Hanggang sa muli!